Yes, Ma'am Jess, sa kabila nga ng mga panawagan para magbitiw na sa kanyang pwesto si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, tiniyak niya, Ma'am Jess, hindi siya magbibitiw. Mangyayari lamang daw ito kung mawawalan ng kumpiyansa sa kanya ang Pangulong Duterte. Nasa Palo Leyte ngayon si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kasama ang mga piskal sa bansa para sa annual convention. Narinig na raw niya ang panawagan na magbitiw siya sa pwesto matapos ipawalang sala ng DOJ prosecution team ang mga kilalang drug lord na sina Peter Lim, Kerwin Espinosa at iba pa sa kasong pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Actually, pag ako'y nag-resign ngayon, lalo akong hindi magandang katatayuan sapagkat ako'y nag-resign kasi guilty si Secretary Aguirre. I will resign when tama ang atmosphere ng resignation ko. Walang nababalot na controversy na maaring magsabi na ako ay talagang guilty. Hindi pa raw nababasa ni Aguirre ang resolusyon, pero ang sabi raw sa kanya ng mga piskal niya, mahina at kulang-kulang ang ebidensya. Sa kopya ng resolusyon ay binigay ng isang mapagkakatiwalaang source sa GMA News. Nakasaad na ang rise and fall ng reklamo ng CIDG ay nakasanda lamang sa testimonya ni Marcelo Adorco, ang driver at errand boy ni Espinosa. Isa sa mga state prosecutor na humawak noon ng reklamo ay si Aristotel Reyes na itinalagang judge ng Lucena RTC noong September 2017 habang pinag-aaralan ng reklamo. Sabi ni Reyes, taliraw ang kamay nila sa mga isinumiting ebidensya sa kanila ng CIDG. Ang nag-iisang testigo raw, hindi magkakatugma ang pahayag at may ilan pang sinabi na hindi naman daw talaga niya nakita. Hindi rin daw isinumite sa kanila ang transcript ng Senate hearing kung saan inamin ni Espinosa na drug lord siya at kumukuha ng illegal na droga kay Peter Lim. Doon sa tatlong affidavit niya, we found material inconsistencies affecting the facting issue. Kumbaga, yung inconsistent ang statement ng isang witness na naapektuhan na ang kanyang kredibilidad at ang veracity ng kanyang istorya. Sa kabila ng kontrobersya, naging mainit pa rin ang pagtanggap ng Liga ng mga Prosecutor sa kanilang National Convention dito sa Leyte sa kanilang Acting Prosecutor General na si George Catalan. Si Catalan ang nag-aproba ng resolusyon na nag-absuelto kina Espinosa pero tumanggi itong magpaunlak ng panayam. Umapila na ang PNP sa resolusyon ng prosecution panel. Ma'am Jess, natapos na nga ang National Convention ng Prosecutors League of the Philippines dito sa Palo Leyte at Ma'am Jess, base sa mga nakausap natin na iba't ibang mga personalidad, yung mga piskal particular na magkakaiba yung kanilang pananaw pero mayorya sa kanila ay sumusuporta doon sa kanilang NSP or yung or National Prosecution Service or NPS sinasabi nga nila na mahirap talagang iakyat sa korte kung wala naman talagang naipresentang ebidensya ang CIDG sa kanila. Pero Ma'am Jess, meron din tayong mga nakausap, particular yung mga matatagal na sa serbisyo bilang mga piskal. Ito yung mga tinatawag na mga seniors. Ang opinion naman nila, pwede naman daw na halimbawa yung sa kaso na nangyaring ito, batid naman daw ng publiko na may pag-amin na nga si Kerwin doon sa Senado at kung ang piskal talaga na humahawak ng kaso ay ng reklamo ay pwede rin niyang itanong doon sa CIDG halimbawa na meron siyang napanood mismo doon sa mga pagdinig ay pwede niyang hanapin ito doon sa mga nag-iimbestiga na mga piskal, Ma'am Jess. Iyan ang napakalaking katanungan diyan Kasi lahat naman tayo siguro pati yung mga piskal, yung mga prosecutor, imposibleng hindi sila nanonood ng balita, Wala kaya ni isa sa kanila na nakaalam na nag-self-confess itong si Kerwin Espinosa at idinitalye pa kung ano yung kalakalan niya ng droga, kung paano, sino yung mga kasabwat niya, ano yung mga ginawa nila, etc. Parang napaka-imposible, although parang maganda ring tanungin kasi yung PNP-CIDG, Kasi self-confessed itong si Espinosa, bakit hindi nila kinonvert yon into some written document, na may affidavit o sworn statement para na isama doon sa kaso, doon sa reklamo na i-forward nila sa Department of Justice. Parang ang weird na ang ginamit lang nilang testimonya ay yung driver
nitong si Kerwin, although sa paniniwala nila malakas na raw yun kasi direct testimony raw yun. Kahit na di ba, self-confessed itong si Kerwin Espinosa. Bakit hindi nila nagawan ng paraan para magkaroon ng written document based on yung confession niya sa Senate hearing or kahit sa mga balita, no? Tapos, on the other hand naman, itong ating mga prosecutor, wala ba silang chance na napanood nila yung self-confession nitong si Kerwin? At kung meron man, no, hindi ba nila tinanong yung CIDG o nag-confess na ito on national television sa Senate hearing, etc. Bakit wala kayong i-forward sa amin na papel pertaining to that self-confession? Hindi ba parang siguro iyan at best, no, parehong may pagkukulang yung PNP CIDG at saka yung humawak din na prosecutor nitong kaso? Iyan? Tama Ma'am Jess, unang-una under oath si Kerwin doon sa Senado. Ibig sabihin, kung babaligtarin niya yung kanyang testimonya roon, pwede siyang makasuhan ng perjury dahil iniba niya yung kanyang testimonya doon sa Senado. At Ma'am Jess, ang sinasabi naman ng CIDG, nagbabago kasi ng statement ng si Kerwin, nire-recant naman daw niya yon. At ang sabi naman itong si Aristotle Reyes na judge na ngayon sa Lucena, yung aspeto naman ng pagkuha mismo nung nag-iimbestigang piskal ay hindi nila trabaho na kumuha ng transcript doon sa Senate. Pero sabi nga Ma'am Jess, nung mga nakausap natin na talagang mga senior na mga prosecutors o yung mga tinatawag na mga piskal, pwede talaga na dahil nga napanood naman nila at alam ng marami sa kanila, ang mga piskal, Ma'am Jess, ang mga huwes ay laging nagbabasa ng mga dyaryo, laging nanonood ng telebisyon, ng balita lalo na. Kaya bilang due diligence nga ang tinatawag ay kailangan tanungin mo yung mga pulis, tanungin mo yung mga o yung mga abogado na naghahain ng iba't ibang mga pleadings, bakit nawawala yung importanteng elemento na yun nga self-confess itong si Kerwin at sinasabi nga na napakatibay na ebidensya niya. Actually, self-incriminating yan, pero yan ay nasabi niya sa Senado under oath, Ma'am Jess. Hindi lang kasi ito weird na kaso, no? Iyan, it's an embarrassment para sa gobyerno na panay-panay pa naman ang pagsulong nila dito sa kampanya kontra droga. Tapos itong napakalaking kaso involving drug lords, no less, naabswelto ng ganun-ganun lang. In the meantime, may mga pinapatay sila na mga drug suspect at iba yung proseso na yun kasi question din yung manner of nung mga pagpatay dun sa mga sinasabi nilang drug suspect, no? Parang ito yung tamang proseso pero nauwi sa wala. In the meantime, patuloy din yung operasyon kontra droga na may mga question din dun sa manner with which it's being carried out. So parang both fronts, no? May masasabi dito sa nangyayari ngayon. Yes, Ma'am Jess, talagang nakakahiya talaga, no? At sinabi naman sa atin ni SOJ Aguirre, no, na ang binabanggit niya itong National Prosecution Service ay may tinatawag na autonomy. Sabi niya, habang nandoon sa kanila yung isang complaint o yung isang reklamo, hindi po pwedeng manghimasok ang OSEC o yung Office of the Secretary. Kaya sinasabi ni Secretary Aguirre na papasok lamang sila sa eksena kapag natapos na yung NPS na mag-imbestiga at pag may resolusyon na sila, iakyat sa kanila kung magkakaroon nga ng review or automatic review nung mga reklamo na isinantabi nila o yung sinasabing ang ibinasura nila. At sa pagkakataong ng ito, Ma'am Jess, yung mga nakausap din natin na mga piskal na ayaw nang humarap, syempre talagang malungkot sila doon sa pangyayari sapagkat nababatikos nga yung hanay nila. Pero gayon pa man, tama din yung isang punto, Ma'am Jess, na pareho nga talaga nagkulang. Maaring hindi nga nahanap nung nag-iimbestigang mga piskal yung importanteng ebidensya. Ito nga yung pag-amin ni Kerwin, samantalang yung mga taga-CIDG naman, hindi rin nila, sabi nga, kinarir yung pagdadala nung testimonyang yan mula sa Senado patungo sa isang dokumento papunta sa National Prosecution Service. At Ma'am Jess, nabanggit mo rin na isang malaking kaso nga kung ituring ng pamahalaan itong laban kontra droga. Nakausap din natin yung maraming mga matataas na piskal sa DOJ. Sinasabi nila kapag nag-create ka ng special panel, usually pwede yan mula 5 hanggang
20, pwede daw yan. Pero sa pagkakataong ito, dalawa lamang pala no, yung miyembro ng panel na yan. At isa na nga dyan, yung naging judge na si Aristotle Reyes na dating Assistant State Prosecutor at yung isang kasama niya. At merong recommending approval ito sa isang Senior State Prosecutor at yung kanilang Prosecutor General na ang nag-aproba nito, Ma'am Jess. Anong reaction ni Secretary Aguirre dun sa statement ng Pangulo? No? Nagalit na galit yata ang Pangulo dito sa nangyari sa kasong ito. At ang sabi niya yata, ipalit ko kaya si Secretary Aguirre. May statement na ganun gusto niya ipalit si Secretary Aguirre dun sa mga drug lord na nakasuhan. At may reaction ba dyan si Secretary Aguirre? Iyan? Ma'am Jess, alam mo, natanong ko din yan kay Secretary Aguirre. Ang sabi niya, well, that's unfortunate. Yun ang sinabi niya. Pero baka ang context naman daw kasi niyan, baka naman nagbibiro lang ang Pangulo. And ang presumption marahil ay dismiss na talaga. Totally, at wala nang pag-asa itong kaso. Pero sinasabi naman itong si Secretary Aguirre, Ma'am Jess, hindi pa naman talaga tapos ito sapagkat yun nga, kapag nabasura ang isang complaint, ay pwede pa naman nilang i-automatic review ito. At ngayon nga, Ma'am Jess, dahil nag-file na rin naman ang CIDG ng motion for recall, yung pagpapareview dito, meron na rin mga ipinalit doon sa mga special mga prosecutors doon sa panel nila. Si Prosecutor Dong Fadulyon ay isa rin sa mga tinap ni Secretary Aguirre para mag-imbestiga dito. At Ma'am Jess, mabanggit ko na rin, may mga binabanggit din kasi yung mga ibang piskal na sabi nila ang mahalaga naman doon sa nangyari, although nakakahiya, pero sakasakaling na naiyakyat itong mahinang kaso doon sa korte at napawalan sala itong sina Kerwin doon sa korte, ay hindi na sila po pwedeng kasuhan pa nung kahalintulad na kaso sapagkat double jeopardy na ito. yun. Unlike sa nangyari ngayon na double jeopardy yun, Ma'am Jess, sapagkat yun ay dininig na sa korte mismo sa RTC. Pero isa kasong ito na doon lamang sa piskal na ibasura, pwede raw itong i-refile ng PNP at pwede silang humanap ng malalakas na ebidensya para maipin down talaga yung mga sinasabi nilang nagkasala dito sa illegal na droga, Ma'am Jess. Alam mo, dun na nga siguro papunta yan. Still, nakakahiya. Kailangan pa nila ngayon remedyohan. Diba? For something na, kumbaga, napaka-solid na kaso, pumalpak, kailangan pa ngayon nilang remedyohan. Parang tuloy nakakawalang kredibilidad para sa parte ng PNP at gayon din sa Department of Justice, Ian. So, nagkausap na raw ba sina Secretary Aguirre at ang Pangulo, Ian? Ma'am Jess, doon sa mga impormasyon na nakuha ko, ang understanding natin, Ma'am Jess, nagkausap silang dalawa pero hindi personal ito. Sa telepono yung nabanggit sa atin ng source natin. Maayos naman daw yung naging pag-uusap nila at nakangiti naman daw itong si Secretary Aguirre nung matapos yung pag-uusap nila ng Pangulo, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.